Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Paul. Hindi ko masasabing may relasyon kami ni Hendrix. Basta magkasama kami sa isang bahay sa loob ng ilang taon. Nagkakilala kaming dalawa dahil sa isang common friend, kaibigan ko noong college na si Sandy. Nagdiwang siya ng kanyang birthday, pumunta ako sa kanila at sa aming pag-iinuman, ipinakilala kami ni Sandy sa bawat isa. Maganda kaagad ang aming naging usapan ni Hendrix, nagkapalagayang loob kami. Makalipas ang 3 araw, nagkita kami ni Hendrix sa loob ng school campus. Sabay kaming lumabas sa school campus. Tapos Tito Makoy, nagtanong siya sa akin kung pwede raw ba siyang makitambay muna sa bahay namin. Ang inuupahan ko pong bahay na maliit, may kalayuan sa paaralan at nasa labas na ito ng sentro. Yun nga Tito Makoy ang nangyari, tumambay si Hendrix sa bahay, kwentuhan lang ang aming ginawa noong gabing iyon. Pero Tito Makoy, ito na ang umpisa ng madalas na pakikitambay ni Hendrix sa bahay na inuupahan ko. Kapag wala siya sa kanilang bahay, alam na alam ng kanyang mga kapatid na nasa bahay ito tumatambay. Kaya naman Tito Makoy, minsan sa akin na tumatawag ang kanyang mga kapatid, hinahanap itong si Hendrix. Sabay na nagtapos ng pag-aaral ang kanyang dalawang kapatid sa college. Sumunod na pasukan, nakiusap si Hendrix na kung pwede raw, sa bahay na lang siya tumuloy. Tutal daw mag-isa naman siya, hindi na nila kailangan ang isang bahay. Ayon sa kanya, makikihati na lang siya sa upa at sa iba pang gastusin sa loob ng bahay. Pumayag ako Tito Makoy kahit na maliit lang naman ang bahay na tinutuloyan ko. Meron lang itong isang maliit na silid-tulugan, maliit na sala, may kusina at may CR at banyo. Ang bahay kasi Tito Makoy na aking tinutuluyan ay talagang pang isang katao lang, pero kung halimbawa 2 kayo, pwedeng-pwede pa rin. Pumayag ako kasi naiintindihan ko na kinakailangang magtipid nitong si Hendrix. Alam niyo po ako Tito Makoy, kahit na nag-aaral pa lang, meron na rin akong mga racket. Merong ilang mga malalaking tindahan sa lungsod na nagpapagawa sa akin ng program sa kanilang tindahan. Computer science kasi ang kurso na aking kinukuha sa college. Kaya naman ang mga gastusin ko sa pag-aaral, ang tanging inaalala lang ng mga magulang ko ay ang tuition fees. Pero yung mga pang-araw-araw kasama na ang upa sa bahay, akin na iyon Tito Makoy, hindi ko na hinihingi pa sa aking mga magulang. Nauna ako ng isang semester sa aking pagtatapos ng college, nahuli itong si Hendrix ng 1 semester lang. At noong makatapos ako ng college, maswerte naman Tito Makoy na nakahanap na talaga ako ng regular na trabaho. Si Hendrix naman, pagkatapos niya ring magtapos, nakahanap din kaagad ng trabaho dito sa lungsod. Ganoon pa man, sa bahay pa rin siya nakikituloy, magkasama pa rin kami. Alam niyo po, sa aming pagsasama ni Hendrix sa bahay, dala siguro ng maliit lang ang silid na aming tinutulugan, magkatabi kaming natutulog gabi-gabi, lagi kaming magkasama. Siguro Tito Makoy, doon nag-umpisa ang hindi ko nga rin talaga mailarawan kung paano naging kaming dalawa. Basta Tito Makoy, isang gabi na lang, nagyakapan kaming dalawa noong magising kaming pareho ng madaling araw. Wala ni isang salitang binibigkas ang sino man sa amin. Uminit kaming dalawa sa aming pagyayakapan. Nagtuloy-tuloy na ito sa pagniniig hanggang sa pareho kami nakatapos noong unang pagkakaroon namin ng mainit na tagpo. Sumunod na gabi, palibhasa nga na umpisahan na, nagkaroon muli kami ng mainit na pagtatagpo at Tito Makoy, mas naging mainit ngayon. Pareho na kami nag-alis ng aming suot na damit. Talagang tutuhan ng pagniniig ang ginawa namin. Ganoon pa man Tito Makoy, wala pa ring salitang binibitiwan ang sino man sa aming dalawa. Nakasanayan na namin ito ni Hendrix gabi-gabi sa bawat pagtulog namin. Pakahiga ng pakahiga, pinapasaya muna namin ang aming mga sarili bago kami nakakatulog.
At pag nagising, kung nananabik ang sino man sa amin, umuulit kaming dalawa bago mag-umaga. Nakasanayan ko na ang ganitong buhay naming dalawa ni Hendrix. Masaya at matamis. Ito ang naging dahilan kung bakit labis na akong sumandal sa aming relasyong ito. Parang ang aking damdamin ay umiikot na sa aming pagsasamang ito ni Hendrix. Kahit na walang pangakong binibitawan ang bawat isa, wala nga talagang salita kaming sinasabi. Pero sa pribadong oras, masayang masaya, matamis at maligaya naming ginagawa ito. Subalit isang araw umuwi si Hendrix sa kanila. 3 linggo itong hindi bumalik sa bahay. Walang sinabi sa akin si Hendrix bago umalis ng bahay. Ang tanging naisip ko na lang baka nag-file ito ng bakasyon sa kanilang tanggapan at gusto niyang makibanding sa kanilang pamilya. Kaya baliwala ito sa akin, Tito Makoy. Makalipas nga ang mahigit 3 linggo, bumalik itong si Hendrix. Pero Tito Makoy, nagulat ako sa kanyang sinabi sa akin. Paul, maraming salamat talaga sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa bahay mo. Pero Paul, pasensya ka na kasi kinakailangan ko nang umalis. Alam mo kasi buntis na si Maida. Kailangan na naming magsama kaming dalawa. Nung 1 linggo, ikinasal kami sa sibil at talagang hindi na pumayag ang kanyang mga magulang na hindi kami magpakasal kahit nasa sibil lang. Kaya ngayon Paul, aalis na ako at maraming salamat talaga. Bubukod na kaming dalawa ni Maida. Ito Tito Makoy ang wika ni Hendrix sa akin. Ang kanyang pagbabalik ngayon dito sa bahay ay para magpaalam lang at kunin ang kanyang mga gamit dito sa bahay. Alam niyo po, parang merong yelong natunaw sa loob ng aking dibdib dahil sa pagkabigla ko sa kanyang mga sinabi. Hindi ko inaasahan ito at hindi ito sumagi sa isip ko. Ganoon ba? Di congrats na lang sa iyo at sa inyong dalawa. Ito na lang Tito Makoy ang tanging nasabi ko kahit na nasaktan talaga ako. Paul, paano ka nga pala ngayon? Ito ang tanong sa akin ni Hendrix. Hindi ko alam kung bakit nagtanong siya sa akin ng ganoon, Tito Makoy. Ano ba namang tanong mo yan? Anong problema ko, Eddie? Patuloy ang buhay. Walang problema. Ito na lang Tito Makoy ang naging sagot ko sa kanyang tanong kung ano ang gagawin ko sa kanyang pag-alis dito sa bahay. Matapos ngang umalis itong si Hendrix, dala-dala ang lahat na gamit niya. Alam niyo po, nagkulong akong maghapon sa bahay. Literal na hindi ako lumabas. Hindi ko alam Tito Makoy kung bakit nagkakaganito ako. Bakit iniiyakan ko ang pag-alis na ito ni Hendrix. Hindi ko alam kung bakit kasi umasa ako at napako ang aking sarili sa aming pagsasama ni Hendrix. Ito Tito Makoy ang mga sinasabi ko sa sarili ko habang tahimik akong umiiyak. Alam ko kabaliwan ang nangyayari sa akin. Pero wala akong magagawa kasi nga talagang nahulog na ang damdamin ko kay Hendrix. Pero ngayon, bigla siyang nagpaalam. Kamalian ko rin Tito Makoy kasi umasa ako sa isang bagay na hindi ko naman talaga dapat asahan. Bumalik ako sa aking dating gawain, nagbababad sa internet, naglalaro ng Counter-Strike, nanonood ng mga pelikula sa YouTube para malibang ang sarili ko at makamove on. Masanay muli sa pag-iisa ngayong wala na dito sa bahay si Hendrix. Ngunit paminsan-minsan hindi ko maipagkakaila na dahil nga sa aking kalungkutan, wala ako sa kondisyong maglaro ng Counter-Strike. Ang ginagawa ko Tito Makoy, nasa harapan ako ng bahay namin, naninigarilyo. Buti na nga lang talaga at nauso ang paninigarilyo. Kung hindi, ewan ko po kung ano ang gagawin ko. Isang hapon habang naninigarilyo ako sa harapan ng bahay, "Boss, mukhang malalim yata ang iniisip natin." Yan ang sigaw ng kapitbahay kong si Nido. Si Nido Tito Makoy, isa siyang fireman sa Bureau of Fire Protection. Bagamat ang bahay nila ay katapat ng bahay na aking tinitirhan,
Nagbabatean kaming dalawa, nagngingitian kung nagkikita kami at nagkakasalubong. Minsan naman nagkikindatan, pero hindi kami nag-uusap talaga. Ngayon lang naglakas loob itong tumawag sa akin at makipag-usap. Dahil nga sa kanyang pagbati sa akin, pinapasok ko siya sa aking munting bakuran at pumasok kami sa aking bahay. Naging maganda nga ang takbo ng aming usapan sa unang pagkakataon hanggang sa nagpaalam sa akin si Nido na bibili raw siya sa may tindahan. Noong bumalik ito, meron ng daladalang alak. "Oh, ano yan?" Ito ang wika ko na gulat na gulat. Wala tayong magawa, alangan namang magkwentuhan na lang tayo dito at magharapan ng magharapan. Ito ang wika sa akin ni Nido. Nagmamadali naman akong magprito ng pupulutanin naming dalawa. Naging maganda Tito Makoy sa maikling kwento ang aming unang pagkikwentuhan. Ngunit lumalalim ang gabi, unti-unti na naming nararamdaman na tumatalab na ang alak sa aming katawan. Hindi pa kami lasing Tito Makoy, nag-uumpisa pa lang na tumalab ang alkohol. Nagtanong sa akin itong si Nido, "Paul, nasaan na pala yung kasama mo rito? Hindi ko na nakikita." Yan ang wika niya sa akin. "Ay, si Hendrix. Umalis na, bumukod na siya ng kanyang asawa." Iyan naman ang sagot ko kay Nido. Pagkatapos kong magsalita Tito Makoy, tumingin sa mukha ko pababa sa aking katawan itong si Nido. Tila yata meron siyang binabasa sa akin. Pagkatapos, nagtanong muli ito. "Alam mo Paul, sana wag kang magagalit sa tanong ko. Ano ba talaga kayong dalawa ni Hendrix, yung kasama mo rito? May relasyon kayong dalawa?" Yan Tito Makoy ang kanyang tanong na ikinagulat ko. Meron kaming relasyon. Matalik na magkaibigan ang relasyon namin. Yan ang sagot ko kay Nido. "Paul, iyon lang ba? Kasi sana wag kang magagalit. Sa tingin ko kasi hindi lang. Huwag kang mag-alala pala kasi pareho tayo. Kaya alam mo, umandar ang pangamoy ko. Kaya hindi ako naniniwala na magkaibigan lang talaga kayo." Yan Tito Makoy ang wika niyang diretsahan sa akin. Hindi ako sumagot sa tanong na iyon ni Nido. Di rin ako nagtanong sa kanya kung bakit ganoon na lang ang kanyang mga itinatanong sa akin. Patuloy kami sa pagpapasapasahan ng basong may alak. Pumasok sa isip ko Tito Makoy, kung manunubok ito sa akin, tatanggi ako. Bagamat si Nido ay may itsura din, maitim ng kaunti ang kanyang balat pero maganda ang kanyang katawan at ang kanyang tindig. Ang itsura ni Nido ay yung tipo na habulin ng mga babae. Bagay na bagay sa kanyang itsura ang kulay ng kanyang balat. Idagdag mo pa ang magandang hubog ng kanyang katawan. Alam mo Paul, hindi ka ba naniniwalang pareho tayo? Iyan muli ang tanong sa akin ni Nido noong medyo kasi ilang minuto na ang nakalipas, naging tahimik kaming dalawa. Ikaw naman Nido, ano naman ngayon sa akin kung ano ang preference mo at kung ano ang trip mo? Personal na bagay mo yan, labas na ako dyan at walang issue yan sa akin. Hindi mo nakuha Paul ang ibig kong sabihin. Tatapatin kita. Gusto rin kita. Alam mo kung hindi lang dahil doon sa kaibigan mong iyon, siguro matagal na tayong naging magkaibigan. Yan ang wika sa akin ni Nido. Ikaw naman, hindi naman tayo magkaaway, hindi naman tayo magkalaban. Yan ang tumatawang sagot ko Tito Makoy kay Nido. Pagkatapos kong magsalita Tito Makoy, lumapit na ng husto sa akin si Nido. Tinitigan niya ako. Inilagay niya ang kanyang braso sa aking balikat. Tapos Tito Makoy, humalik siya sa akin. "Nido, alam mo ba yung ginagawa mo?" Yan ang tanong ko sa kanya. "Oo, kaya nga ginagawa ko na ito habang hindi pa tayo lasing para huwag mong isiping ginagawa ko ito dahil lasing lang." Yan ang wika niya sa akin Tito Makoy na medyo pabulong na. Tumuloy-tuloy na si Nido sa panunuyo sa akin. Hindi na siya tumitigil sa paghalik-halik sa pisngi ko at sa labi. Maging sa aking tenga humahalik din ito, kasabay ng medyo
Marahan na pabulong-bulong nito sa akin. Subukan natin ngayon. Tuloy na natin. Nananabik ako sa oras na ito. Yan ang wika niya sa akin na parang nagsusumamo ang kanyang pagbulong at pakiusap sa akin. Ako naman Tito Makoy dahil sa kasiyahang nararamdaman ko sa kanyang ginagawa, nadala na rin ako. At yung sinasabi ko na kung sakaling susubukin ako nito, tatanggi ako at hindi ako magpapabuking sa kanya. Hindi ko yun nagawa Tito Makoy kasi sa halip, humalik na din ako sa kanyang labi. Nalasahan ko ang brandy na aming iniinom sa kanyang labi at sa kanyang mainit na hininga. Dala siguro Tito Makoy ng matagal-tagal na rin ang panahong nakalipas mula noong huli kaming mag-ulayaw ni Hendrix. Umandar na sa akin ang pagtawag ng aking katawan para sa pribadong oras, pribadong sandali gaya ng ginagawa namin ngayon ni Nido. Kaya pa isa-isa ko nang tinatanggal ang kanyang damit. Subalit Tito Makoy, narito pala kami sa sala, baka merong makasilip sa amin dito. Inaya ko na si Nidong pumasok sa aking silid. Dito sa loob ng aking silid, wala kaming pakaalam sa ibang bagay. Tanging ang aming iniintindi ngayon ay ang pagpapakasaya namin. Tumambad sa akin ang kabuuan ng kanyang katawan, maskulado ito, bato-bato. Bagay na bagay ito sa namumula-mulang kulay ng kanyang kayumangging balat. At si Nido talaga merong maipagmamalaki. Pwedeng-pwede niyang ipagmalaki ito, mas higit pa ito kaysa sa ipinagmamalaki ni Hendrix. Mas nananabik ako ngayon kaysa sa pananabik ko noon kay Hendrix. Para na kami ngayong nag-aaway, nag-aagawan, pareho gustong magpakita ng gilas kung sino ang magaling, nagpapasikatan sa aming mga kaalaman. Ngunit sa huli Tito Makoy, ako rin ang nagpatalo. Labis kasi akong nasisiyahan sa kanyang mga ginagawa. Alam ko at nakikita ko na totoo ang sinasabi sa akin ni Nido na magkaori nga kaming dalawa. Natapos namin ang pribadong oras na iyon sa unang pagkakataon at sa unang pagkikwentuhan namin. Sa nakikita ko kaninang ginagawa niya sa akin na pilit niya talagang ipinaramdam sa akin ang kanyang pananabik. Ang kanyang kagustuhang mapag-isa ang aming katawan. Alam ko at nakasiguro akong hindi siya nanunubok lang sa akin. Sa tingin ko malaking pabor kay Nido ang paghihiwalay ng landas namin ni Hendrix. Kasi mula noong maganap sa amin ang pribadong bagay na hindi ko inaasahan, tuwing walang trabaho itong si Nido, dito siya sa bahay palagi nakatambay. At pag nandito siya sa bahay, hindi rin namin matiis ang hindi gumawa ng matamis na bagay para sa aming dalawa. Nakita ko ring malaking bagay sa akin ang aming relasyon ngayon ni Nido. Kasi tuluyan akong nakapag-move on mula sa kalungkutang dumating sa akin noong umalis dito sa bahay si Hendrix. At mas nagugustuhan ko ang relasyon namin ngayon ni Nido. Kasi maging sa aming pribadong ginagawa, merong mga pag-uusap na nagaganap at hindi kami tumitigil sa pagbulong sa bawat isa. Bagay na lalong nakakapagpatamis sa aming ginagawang pribadong oras. Nararamdaman ko na mas may kahulugan ang relasyon naming ito ni Nido. Gaya ng mga karamihang lihim na relasyon, sigurado akong walang nakakaamoy sa aming lihim ni Nido. Kasi pareho kami tigasin, pareho may itsura at wala talagang magdududa. Makalipas ang mahigit 1 taon sa aming masaya at mainit na relasyon ni Nido, isang araw pumunta siya sa bahay na merong daladalang inumin at merong pulutan. Ang pulutan na kanyang daladala sa tingin ko talagang pinaghandaan ang pakakaluto nito. Ako naman siyempre tuwang-tuwa dahil masarap ang kanyang pulutang daladala.
Kaya lalong nagiging masarap ang aming pag-iinuman ngayon ni Nido. Ngunit Tito Makoy, sa kalagitnaan ng aming inuman, biglang nagsalita itong si Nido. Paul, alam mo, ang totoo niyan, ikakasal na ako. 2 buwan mula ngayon, ikakasal na ako sa aking nobya. Kaya gusto ko naroon ka, ikaw ang pinaka-importanting bisita ko. Ikaw ang best man para siguradong hindi ka makakapagpalusot kung ano-ano pang dahilan, naroon ka sa kasal namin. Ito ang wika sa akin ni Nido Tito Makoy na nabigla na naman ako. Heto na naman po ako ngayon, meron na namang dumating na sakuna sa aking buhay. Sa ikalawang pagkakataon ang mahal ko, lihim kong karelasyon, namamaalam na naman sa akin. Alam mo Tito Makoy, hindi kaagad ako nakakibo sa aking narinig mula kay Nido. Nakadalawang tagay muna ako Tito Makoy bago ako nagsalita. Tol, pwede bang iba na lang ang kunin mong best man? Kasi aaminin ko sa iyo sa ngayon masyado yatang mabigat ang hinihiling mo sa akin. Pasensya ka na pero hindi ako magsisinungaling sa iyo. Mahirap ito para sa akin. Mahirap na makikita ko kayong ikinakasal. Iyan Tito Makoy ang pagiging diretsahan ko kay Nido. Paul, sorry talaga. Alam mo, hindi ko naman nais na saktan kita, ngunit alam mo na ang relasyon natin talagang darating at darating tayo sa sitwasyong ito. Pero maniwala ka sa hindi, ang damdamin ko sa iyo nananatili at hindi nawawala, hindi mawawala. Sana wag mong isiping pinaglaruan lang kita, pinaasa kita kasi maging ako talaga sa totoo lang, masakit ito para sa akin. Pero kailangan nating humarap dito sa sitwasyong ito. Kasi dito talaga darating ang ating relasyon. Mahal kita Paul, alam ko yan. Kaya lang alam ko nasasaktan ka, pasensya na. Pero talagang hindi ko nais na saktan kita. Yan Tito Makoy ang wika ni Nido at paghingi na rin ng paumanhin sa akin. Nako, huwag kang mag-alala. Wala kang dapat na ihingi sa akin ng paumanhin. Sinisiguro ko sa iyo na walang hinanakit at walang sama ng loob na nararamdaman ako sa iyo ngayon. Kaso talaga ang pakiusap ko lang, huwag mo akong gawing best man sa kasal mo. Yan lang talaga ang hihingin ko sa iyo. Ito Tito Makoy ang pagpapaliwanag ko rin kay Nido kung bakit ayokong maging best man niya sa kanyang kasal. Naintindihan ni Nido ang aking sitwasyon at naintindihan niya ang ibig kong sabihin kaya hindi na ito nangulit sa akin. Tito Makoy, yung nalalabing 2 buwan bago magpakasal si Nido sa kanyang syota, nakikita ko na pinipilit niyang sulitin ang nalalabing araw para sa aming dalawa. Pero ako naman, gusto kong umpisahan ng unti-unting mag-move on kaya ako na ang tumatanggi talaga. Ngunit paminsan-minsan talagang natatangay pa rin ako sa mga panunuyo niya sa akin kaya mayroon pa ring nagaganap na matamis na oras para sa aming dalawa. Di ko rin talaga maintindihan ang sarili ko kasi kahit sinasabi ko na sa isip ko na kinakailangan ko nang mag-umpisang lumayo kay Nido, pero natatangay pa rin ako sa kanyang panunuyo paminsan-minsan. Ang nalalabing 2 buwan ring iyon bago magpakasal si Nido, sinikap kong makalipat at makahanap ng bagong titirhan. Ito'y bilang parte ng healing process ko. Kasi mahirap na hindi ako makakamove on ito kung mananatili pa rin ako dito sa bahay na aking tinitirhan. Ewan ko po ba Tito Makoy kasi sa tingin ko malas sa akin itong bahay na ito. Isipin niyo po, 2 bisis akong napag-iwanan. 2 beses na napako ang aking damdamin, 2 beses ring nasugatan ang aking pakiramdam. At nung ikasal nga itong si Nido, hindi ako dumalo, naintindihan niya iyon. Kasi sinasabi ko na talaga sa kanya ang dahilan kung bakit hindi ako dadalo.
Hindi ko rin sinabi kay Nido ang aking plano na paglipat ng tirahan. 1 linggo matapos ang kanilang kasal, ginawa ko talaga ang paglilipat ng tirahan. Tamang-tama ito kasi nasa honeymoon sila noon ng kanyang asawa sa Baguio. Kaya pagbalik at pag-uwi ni Nido, makikita niya na lang na umalis na ako sa aking bahay. Ngayon Tito Makoy, masaya ako sa aking bagong tirahan. Simple lang, sa loob ito ng ordinaryong subdivision. Higit sa lahat, pag-aari ko na rin ito kasi na-foreclose ito ng bangko at naipasok ko sa Pag-ibig Housing Loan. Kaya akin na ang aking bahay ngayon. Nagpalit na rin ako ng SIM card sa cellphone para ganap na talikuran ang nakaraan namin ni Nido. Maganda ang lugar na aking tinitirhan, may mga punong kahoy, hindi mainit kahit na tanghali. Medyo maluwang ng kaunti ang harapan ng bahay kaya pinasemento ko ito tapos naglagay ako ng basketball ring. Para hindi maging malungkot ang buhay ko sa aking pag-iisa, kung ayaw kong maglaro ng COC o kaya Counter-Strike, nagbabasketball akong mag-isa. Ngayon Tito Makoy, ito ang aking buhay, ito ang aking ginagawa para tuluyan kong matakasan ang kalungkutang nagdaan sa aking buhay. Ganoon pa man, hindi ko rin maitatanggi at hindi ko natatakasan na malungkot ang mag-isa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana mapili nyo at sana magustuhan rin ng iyong mga taga-subaybay. Lubos na gumagalang, Paul. Maraming salamat Paul sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo tama yung ginagawa mo na libangin mo ang sarili mo sa mga computer games at yung nagbabasketball ka. Magandang paraan yan para makamove on ka. At ang isa pa dyan, paminsan-minsan talaga, lumabas ka kasama ang mga kaibigan mo. Huwag kang magmukmok sa loob ng iyong bahay. Ito'y para maiwasan mo ang pagkakaroon ng depresyon. Alam mo may kanya-kanya tayong paraan kung paano labanan ang kalungkutan, pero ang pagmumukmok sa loob ng bahay, mataas ang probability niyan na dapuan ka ng depression. Kaya ang suggestion ko sa iyo, lumabas ka at magpakasaya kasama ang iyong mga kaibigan. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.